Isang mapagpalang araw ng Sabado, November 16, 2024, kabayan. Narito po ang latest update natin at pinakihintay mong update dito po sa Bagyong Pipito. Pero bago ang lahat, kabayan, makikisuyo po ako ng iyong like and subscribe at pahit na rin po ng notification bell para updated ka pa sa ating susunod na ulat panahon. Kabayan, ito pong Bagyong Pipito ay huling namataan kaninang madaling araw sa layong 270 kilometers east of Borongan City, Eastern Samar. Taglay ang lakas na hangin na aabot ng 155 kilometers per hour. Ito po ay nasa typhoon category, kabayan, at kumikilos pa west-northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Inaasahan natin, kabayan, na pagdating sa hapon ay patuloy po itong mag-iibayo o lalakas pa ito, kabayan. So mamayang hapon by 2 p.m., ito po ay nasa layong 140 kilometers east of Northeast Katarman, Northern Samar. Taglay, kabayan, ang lakas na hangin na aabot na po sa 175 kilometers per hour. Typhoon category pa rin to, kabayan, at inaasahan na kikilos pa northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Kabayan, ngayon nga pong Sabado, inaasahan na ito po ay maglalandfall na sa kalupaan dito po sa may Catanduanes. Kaya yung mga kababayan natin dyan, kahapon pa lang ay naghahanda na po dito po sa posibleng landfall nitong Bagyong Pipito. So maging ang kanilang LGU ay namigay na rin po ng libreng plywood, mga pako at panali upang ang kanilang mga bubungan ay handa na sa posibleng magiging lakas na hangin dulot nitong Bagyong Pipito. So sana nawa, kabayan, sila po ay maging ligtas at ang iba po nating mga kababayan na dyan po nakatira ay maaga na pong nag-evacuate kasi nararamdaman na po nila, kabayan, ang tensyon at posibleng maging mahagupit nitong Bagyong Pepito. Samantalang, kabayan, ngayong araw nga din po itong trough nitong Bagyong Pipito ay damang-dama na po dito sa may Eastern Visayas at inaasahan po ito na magdadala ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Inaasahan din, kabayan, na mararamdaman na rin po ang epekto nitong Bagyong Pipito dito po sa may Bicol region ngayong araw kung saan magaganap ang unang pagtama ng bagyo sa bahagi nga po ng Catanduanes. And, kabayan, take note, pagka-landfall nito sa Catanduanes, kabayan, ito po ay magiging super typhoon. Posibilidad po yan, kabayan, pero saglit lamang po ito. Dahil pagka-landfall nito, kabayan, magkakaroon po ito ng interaksyon sa kalupaan ng Catanduanes na magpapahina po. So magiging typhoon po ulit ito, kabayan. So talagang pinaghahanda at talagang kung kinakailangan lumikas na agad ng ating mga kababayan sa pinakaligtas na lugar dyan sa Catanduanes ay ginawa na po ng iba. So maganda po yung balita. At dito naman, kabayan, sa darating na linggo hanggang Lunes, kabayan, mararamdaman din po ang epekto nitong Bagyong Pipito dito sa may Luzon. Kasama po ang Metro Manila, particular na rin po, kabayan, dito po sa may Northern Luzon at Central Luzon. Kasi inaasahan natin, kabayan, na itong Bagyong Pipito ay tatawirin po ang Northern at Central Luzon, kabayan. At asahan na rin po ang malalakas na dala na bugso ng hangin at matitinding pag-ulan na dulot nitong Bagyong Pepito na posible pong magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa lalo na po sa mga prone areas natin. So, kabayan, narito pa po ang mga karagdagang impormasyon tungkol dito sa Bagyong Pipito. Dahil nga, kabayan, ngayong araw ng Sabado, inaasahan na ito pong Bagyong Pipito ay maglalandfall po sa Catanduanes, pero in case na bumagal po ang kilos nitong Bagyong Pipito, posible po itong maglandfall Sunday na po ng umaga. Ganun pa man, patuloy pa rin po tayong maghanda sa posibleng landfall nito. At patuloy nga po itong magkakaroon ng rapid intensification ngayong araw. At inaasahan din, kabayan, kapag ito po ay naglandfall na po sa Catanduanes, ito po ay dadaan dito sa may Bicol region, Quezon, Central Luzon, provinces, and Pangasinan, kabayan. Kaya pinaghahanda na po ngayon pa lang ang ating mga kababayan dyan. Dahil ngayong araw, kabayan, nakataas pa rin po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 dito po sa may eastern portion ng Northern Samar, northern eastern portion ng Samar at northern portion ng Eastern Samar. Kaya pinag-iingat ang ating mga kababayan dyan dahil posible pong makaranas ng malalakas na bugso ng hangin sa mga areas na nabanggit, lalo na sa paglapit at paglandfall nitong Bagyong Pepito. And signal number 1 pa rin po, kabayan, dito po sa may Aurora, Quezon, including Polillo Island, Marinduque, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate, kabayan. Dito rin po sa Northern Samar,
ilang bahagi ng Samar, Eastern Samar at Biliran. Signal number 1 sa kasalukuyan kabayan, pero ngayong araw dahil nga sa pagkakaroon ng biglaang paglahas nitong bagyong Pipito, posible pa po yan itaas sa signal number 3 o kaya signal number 4. Actually kabayan, hanggang signal number 5 pwede pong itaas dahil yan po yung pinaka-maximum peak o pinakamalakas na wind signal na pwedeng itaas dito sa bagyong Pipito dahil nga posible nga itong mag-super typhoon kabayan. So tayo po ay maghanda para dyan. At inaasahan nga kabayan na kasabay din po ng malakas na bugso ng hangin dala ng bagyong Pipito, magdadala rin po ito ng malalakas na buhos ng ulan. Ngayong araw kabayan, ay naasahan kabayan na ito po ay magdadala ng moderate to heavy rain dito po sa may Sorsogon, Northern Samar at Eastern Samar. Kaya posible po ang makaranas ng pagbaha dyan dulot nga po ng buhos ng ulan itong bagyong Pipito. At pagdating naman po ng hapon ngayong araw hanggang Sunday po ng afternoon, makakaranas po ng higit na mas malakas na buhos ng ulan, intense to torrential na lalagpas ng 200 millimeters na buhos ng ulan dito po sa may Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon at Catanduanes po kabayan. Kaya kung kinakailangan lumikas ay gawin na po natin dahil posible po ang matataas at malawakang pagbaha. Heavy to intense rain naman po dito po sa may Quezon, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, ganun din sa Aurora. Kaya ingat ang lahat kabayan. Moderate to heavy rain naman dito sa may Pampanga, Bulacan, Bataan, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Marinduque, Romblon, Samar at Leyte, kasama rin po ang Biliran. Kaya pinag-iingat kabayan dahil nandyan pa rin po ang posibilidad ng pagkakaroon ng pagbaha. At inaasahan din po kabayan, pagdating naman ng Sunday afternoon hanggang Lunes po ito ng hapon, makakaranas pa rin po ng intense to torrential red warning dito po sa area ng Quezon. Heavy to intense rain naman dito po sa malaking bahagi ng Luzon kasama ang Aurora, Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac, Zambales, Pampanga, Bulacan, Bataan, Metro Manila. So 100 to 200 millimeters na buhos ng ulan na posibleng magresulta sa malawakang pagbaha. Samantalang moderate to heavy rain yellow warning dito sa may La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Cavite, Laguna, Batangas, Marinduque, Oriental Mindoro, Romblon, Camarines Norte at Camarines Sur. So mag-monitor po tayo ng level ng ulan at tubig sa atin dahil posible nga pong magkaroon pa rin po ng pagbaha. So patuloy tayong mag-antabay kabayan at dagdag pa dyan, pagdating naman kabayan sa ating mga baybayin, may nakataas po na gale warning signal dito po sa may eastern coast ng Northern Samar and eastern coast ng Eastern Samar. Mataas ang alon kabayan kaya wag po munang pumalaot. Kasabay pa niyan kabayan, may nakataas pa rin po na storm surge warning dito po sa mga baybayin na aking babanggitin. Asahan po ang malalakas na hampas ng alon sa ating mga baybayin kaya kung kinakailangan lumikas ay gawin na po natin. So posibleng umabot ng 2.1 to 3 meters na hampas ng alon dito sa may Albay, Camarines Sur, Catanduanes, portion ng Quezon, Sorsogon, Northern Samar at Eastern Samar. Aabot din po ng 1.0 to 2 meters dito sa may Aurora, Batangas, Biliran, portion ng Camarines Sur, Marinduque, portion ng Quezon, sa West Masbate at Samar kabayan. Kaya yung mga kababayan natin dyan na dyan po nakatira, tayo po ay mag-ingat at wag na po tayo magpapilit pa. Isalba na po natin ang ating sarili at lumikas na po ng maaga hanggat may oras pa kabayan dahil hindi biro ang magiging hampas ng alon sa mga baybayin. Posible po itong magdulot ng pagkasira ng inyong mga tahanan lalo na kung gawa lang po ito sa light materials kabayan at i-keep safe na po natin ang ating mga family maging din kabayan yung mga halagang gamit natin. So mag-evacuate kung kinakailangan kabayan. At asahan din natin kabayan na ngayong araw sa paglandfall nga nito sa may Catanduanes, babaybayin ang Central Luzon hanggang Northern Luzon pagdating ng Lunes. Inaasahan din kabayan na sa Lunes pa rin po ng hapon, posible pong mag-exit itong si Bagyong Pipito kabayan. Kaya nga 'di ba ang daming nakataas na mga
warning dito po sa may Central Luzon pagdating ng Lunes. So, posible pong magkaroon ng kanselasyon sa klase. So, yan po yung abangan natin para yung mga estudyante po natin ay hindi na po makipagsapalaran at makipaglaban sa buhos ng ulan, makapasok lamang po sa paaralan. Ganun pa man kabayan, tayo pong nasa maayos ang kalagayan, isama po natin sila sa ating mga panalangin, lalo na po dito sa nakatira sa Luzon at Eastern Visayas na lubha pong maapektuhan itong bagyong Pipito kabayan ay ipanalangin po natin. Dagdag pa dyan kabayan, posible rin pong magkaroon po ng lahar flow kabayan dahil po sa malakas na buhos ng ulan na ibubuhos po nitong bagyong Pipito, lalo na po dito sa mga kapatid natin na nakatira sa paanan ng Mayon Volcano, Taal Volcano at Pinatubo Volcano kabayan. So ingat tayo dyan, kung kinakailangan din pong lumikas ay gawin na po natin. Unahin po natin kabayan ang ating kaligtasan at patuloy natin silang ipanalangin kabayan na maging maayos at ligtas po ang ating mga kapatid na dyan po nakatira. So patuloy tayong mag-antabay kabayan at patuloy pa kitang i-update dito nga po sa bagyong Pipito. At dyan kabayan, makikisuyo lamang po ng iyong like and subscribe at pahita rin po ng notification bell lalo na kung nakatulong sa iyo ang video na to. Kaya muli maraming salamat, ingat tayo kabayan, patuloy na manalangin at magtiwala na malalagpasan natin ito si bagyong Pipito.